Yung puso ba natin ay purong-puro na paglilingkod lamang sa Kanya? Or merong halong self na upang tayo ay makilala? Amen? Sabi ng Panginoon sa Tagalog po, para mas malinaw. Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso. Amen? Dalisay na puso. Minsan natanong na po ba natin, Lord, tunay ba na dalisay ang puso ko na naglilingkod sa iyo? Nalalaman natin yan eh. Minsan, maraming hypocrites na sinasabi ng Panginoon. Ito'y sinalaysay niya, iniisa-isa niya, na naglilingkod ko mo, pinapakita niya naglilingkod siya, ngunit sa puso niya, iba. Iba yung nasa loob. An example to ng Panginoon sa Matthew chapter 23, verse 25 to 28. Sinabi ng Panginoon, sinabihan niya yung mga Pharisees. Sino yung mga yun? Mapagkunwaring lingkod ng Panginoon. Amen? Yung hindi tunay na lingkod ng Panginoon. Sinabi niya dito, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. Thou blind Pharisees, cleanse first that which is with the cup and platter, that the outside of them may be clean also. 27 po. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like unto white sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness. Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. Amen? So marami pong tinatawag na false prophet. Nandun po yung sinasabing ito, nagbabahagi, agakanta, no? Sa panahon po ngayon, napakarami po. Gumagawa sila, kunwari, ng kalooban ng Panginoon. Gumagawa sila, ito ang kalooban ng Panginoon. Ito yung dapat natin gawin. Lalo na yung may dapat ganito, dapat ganyan. Sabi ng Panginoon, kunwari, sila ay gumagawa ng mga bagay na magaganda, na masarap sa paningin, nakaaya-aya sa paningin ng mga tao, ngunit sa kanilang puso, hindi ito dalisay. Kasi self nila yung nauna. Amen? Narito yung bahagi ng salita. Ang tanong, yung binabahagi na pagtagumpay niya. Ang tanong, yung binabahagi ba natin ay nagagawa natin? Amen? So, yun. Ang ganda ng ang ganda ng intention mo. Bahagi ka ng bahagi. Sige, bahagi ng bahagi. Kahit punuin mo yung, sabi mo ng maleta na yung mga salita. Print ka ng print. Bigay ka ng bigay. Bahagi ka ng bahagi. Labas hayo ka ng hayo. Ang tanong, yung bang binabahagi mo na pagtagumpayan mo? Sa araw na yon, tayo po ay napapabilang sa sinabi ng Panginoon, hypocrites. Kasi yung natin, yung intention natin para magbahagi ng salita, sa atin ba napagtagumpay natin yon? Yung intention ba natin para mailapit natin siya sa Panginoon? Or hindi, para makilala tayo na tayo ay just, ano yon tawag dito? Lingkod ng Panginoon yon. Kasi bigay siya ng bigay sa akin. Payo siya ng payo. Nangangaral siya palagi. Gumagawa siya ng kalooban ng Panginoon. Pero iba yung tumatatak eh. Siya hindi ang Diyos eh. Yung self na yung ginagawa niyang yon ay galing sa kanyang sarili. Hindi galing sa kalooban ng Panginoon. Bakit nangyari po yun? Sabi ng Panginoon, gawin ninyo ang mga sinasabi ng mga Pariseo, ngunit huwag niyo silang tutularan. Amen? Kasi ang ginagawa nila, yung bahagi sila ng bahagi, ngunit yung binabahagi nila, hindi naman nila ginagawa. Bagkos, naging fault finder sila sa binabahagi nila na pag ikaw ay hindi nakagawa ng binahagi nila. Nagkakasala ka. Sinisilipan ka, kung saan ka, sisiraan. Kung saan ka, babanatan. Kung saan ka ngayon, ikukondem. Oh, di ba binahagi ko na tayo sa'yo? Binahagian kita, binigyan kita ng ganito. Bakit hindi mo nagagawa? Kagaya niyan, dumalo ka ng gawain. Unahin natin ang Panginoon. Dumalo tayo, magpalakas tayo sa Kanya. Siya naman pala, on and off.
nirarason, busy sa trabaho. Ngunit, kaya naman, inuunang overtime. Paano tayo magiging effective yun? Paano tayo magiging mightily and effectively na nagbabahagi? Kasi yung puso natin hindi nakatuon sa Panginoon. So bago tayo magbahagi ng Kanyang salita, hindi ito paramihan ng binabahagi. Ang nais ng Panginoon, ibinabahagi mo yung napagtagumpayan mo. Amen? Kundi ang bawat napagtagumpayan mong salita niya, ibig sabihin, nasa iyo yun. Yun ngayon yung ibabahagi. Huwag natin ibabahagi yung wala tayo. Amen? Yung hindi natin napagtagumpayan. Amen? Sa ganang iyon, tayo po'y natutulad sa sinabi ng Panginoon. Hypocrites. Ngunit, glory to God, at wala dito noon. Tayo ay nagbabahagi ng bawat salitang ating napagtagumpayan. Amen? Tayo ay gumagawa ng may malinis na gawa at dalisay na puso na nagbabahagi. Hindi inuuna yung sarili. Hindi prinaprant ang sarili, kundi ang Panginoon. Amen? Ginagamit tayo ng Panginoon as an empty vessel. Sabi ng Panginoon, gagamitin kita bilang daloy ng pagpapala. So hindi niya sinabi na gagamitin kita upang ikaw ang maprant sa kanila. Daluyan lang tayo. So ibig sabihin, yung blessings na dumadali sa atin, hindi dapat tayo yung naluluwalhati doon, kundi ang Panginoon. Yung bawat blessings na lumabas sa atin ay hindi tayo yung unang-unang maalala. Ang pangalan ng Panginoon. Amen? Siya yung napaprant. Siya yung nakikilala. Pinagpala tong kapatid na to. Naging blessing sa amin. Ginagamit siya ng Panginoon. Glory to God. Nakikilala ang Panginoon. Hindi yung babahagi ka. Ang galing naman ng kapatid na to. Isa siyang makadiyos. Isa siyang tapat na lingkod. Lagi siya nagbabahagi. Mali, ibig sabihin, may halong self yun yung pagbabahagi natin. Amen? Ito po yung sinasabi ng Panginoon na nagbabahagi, nagtuturo, nagiging fault finder, kasi iba yung kanilang intensyon. Amen? Sila yung nagbabahagi ng salita, ngunit hindi naman nila napagtatagumpayan. Amen? Katulad ng mga Pariseo. Sinabi ng Panginoon sa Tagalog po. Sabi niya dito, sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpapaimbabaw sapagkat tulad kayo ng mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas. Amen? Kung titignan mo, kaya nga, clothed like a sheep, no? Nagbabahagi ng mapagkumbaba. Kunwari, sila ay lumalapit na parang sheep, parang tupa, ngunit inside, like a ravening wolves. Lalamunin ka. Kapag ikaw na ay nabihag nila, lalamunin ka ng buo. Amen? Ibig sabihin, ano kasi yan impartation yan kung anong spirit sila. Meron sila. At kung tayo nabihag na, kumbaga sa ginagamit na kaparaanan, napakabait. Laging nakangiti. Sabi ng Panginoon, idadaan ang ating gawa sa apoy. At malalaman kung ito'y gawa sa gold o gold-plated lamang. Amen? Malalaman yun. Hindi po pwedeng hanggang doon na lang sa pagkukunwari. Ibubulalas ng Panginoon kung ano ang tunay na gawa. Kaya gaya ng sinabi dito, gaya ng, ayun, sabi, pinaputi, na may anyong maganda sa labas, dadapot sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na ito, na tao, at lahat nakarumal-dumal. Amen? So akala natin na yung taong yun nagbabahagi, yung taong yun na pinaniniwalaan natin, ay napakadalisay ang kanyang puso, napakaganda ng kanyang intensyon. Ngunit kapag siya na ay ibinulatlat ng Panginoon, ibinulalas ang kanyang mga gawa, natuklasan na ito pala ay punong-puno ng mga bulok, mga buto, mga patay. Ibig sabihin, nagbabahagi ka sa labas. Nasa church ka, napakaganda, no? Sige, mga kapatid, ang sarap ng banding, ang sarap ng papalakasan. Pagdating sa bahay, balik sa gawain. Yung sabi ng Panginoon, kapag ikay nasa labas, napakaganda. Kumbaga, nagagampanan mo, kunwari, yung kalooban ng Panginoon na kapag palakasan ng mga kapatid. Ang tanong, pag uwi mo, ganun pa rin kaya? Nais ng Panginoon yung dalisay na puso. Kung ano ka dito sa loob ng simbahan, kung ano ka sa labas, at kung saan ka mapunta, yung ka pa rin. Kasi yung puso mo dalisay.
Diyan nanggagaling sa loob. Kung ano yung kayamanan ng iyong puso. Kung ano yung nilalaman ng iyong puso, the mouth speaks. Ilalabas mo ito. Kung pag-ibig ang nasa iyong puso, ilalabas mo ito. Saan ka man mapunta, sino man taong kaharap mo, ilalabas mo. Amen? Sabi nga ng Panginoon, gayon din naman kayo sa labas, na nanggagaan yung matuwid sa mga tao, datapwat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasan. So bakit tayo minumulat ng Panginoon dito? Kasi gaya nga ng vision natin. Make a change. Make a difference. So, napakarami ng nasisira sa pangalan. Sinasabi nila sila ay Kristiyano, pinaprant nila ang pangalan ng Jesus Christ. Kristiyano ako. Ngunit makikita mo dyan sa labas, nagiinom, nagsusugal, nambababae. Kasali sa mga kung ano-ano na kalokohan para lang kumita. Pero sila ay nagsabing, sila ay Kristiyano. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, make a difference. Amen? Handa po ba tayo doon? Tayo gagawa. Hindi tayo yung maghihintay na lang. Tayo gagawa. Kikilos tayo, ipakita natin na ang tunay na born-again Christian ay malinis ang gawa at dalisay ang puso na gumagawa. Amen? Kung ano tayo dito sa loob ng simbahan, ganoon din tayo sa labas. Amen? At kung saan tayo, ipadala ng Panginoon. Amen? Lalong-lalo na sa ating pamilya. Napakalaki po ng responsibilidad natin ngayon bilang nakakilala dito. At yung pamilya sa Pilipinas ay hindi nakakilala. Tayo ngayon gagamitin ng Panginoon sa Pilipinas, sa ating pamilya. Makikita nila, born again Christian na to. Kung tayo ay kumikilos ng ayon sa Panginoon, nang may malinis na kamay na paggawa at dalisay na puso, malaman nila, ito nga ang born again Christian, naiiba. Ngunit kung sinasabi, born again Christian na ako, pag uwi natin, balik tayo sa dating gawin. Ganun pala ang born again Christian. Sinasabing anak ng Diyos, pero wala rin pagbabago. Sablay. Dinaw natin ang pangalan ng Panginoon. Amen? So kaya ang nais ng Panginoon, make a change. Make a difference. Amen? Mag-uumpisa to sa ating buhay. Tayo ay gagawa out of love. Hindi out of little love and more yourself. Hindi. Out of love na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Kasi kung yung pagmamahal na yon ay gagaling lang sa'yo, magsasawa ka. Ikaw lang yan. Tayo lang yan. Ngunit kapag nanggaling sa Panginoon, ito ay purong-puro. Dalisay at hindi mababago. Amen? Sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 15 to 20. Di ba, dati na tayo sa labas. Dati na tayo makamundo. Ngunit hindi nagsawa ang Panginoon. Kaya nasabi niya, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa iyo nagmamahal sa habang panahon. Amen? Hindi nagsawa ang Panginoon, mga kapatid. Sabihin natin sa mga katabi natin, hindi kailanman mapapagal ang Panginoon sa kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Di ba? Kahit gaano na kalalim yung ginawa nating kasalanan, kung saan na tayo napapadpad para lang gumawa ng kasalanan. Amen? Sa sarili ko mismo, napadpad pa ako sa Dubai para lang gumawa ng kasalanan doon. Ngunit, nung dinala niya ako dito sa Saudi, dito niya ako binago. Amen? So, ang layo na nang napunta mo, hindi ka lang sa Pilipinas nagkasala kahit sa ka mapunta, nagkakasala ka. Ngunit, inabot tayo ng Panginoon. Hindi siya nagsawa sa pag-abot sa atin, sa kanyang pagmamahal. Hindi siya nagsawa sapagkat dalisay ang kanyang puso na nagmamahal sa atin. Amen? Yun ang nais ng Panginoon. Sabi niya dito, and when you spread forth your hands, I will hide my eyes from you. Yeah. When you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Amen? Yung mga kamay natin, yung mga gawa natin, punong-puno ng katampalasan. Punong-puno ng mga gawang makamundo. Sabi ng Panginoon, hindi niya tayo papakinggan. Sabi nga sa kanyang salita, sa Psalm 66:18, kung tayo ay may isinasaalang-alang na kasalanan sa ating puso, hindi niya tayo papakinggan. Amen? Kaya nais ng Panginoon, tayo ay mabuksan, tayo makita natin, kasi pangako ng Panginoon,
had clean hands and a pure heart. Sila yung makakita ng heal ng Panginoon. Makakita ng kaharian ng Panginoon. Amen? Sabi niya dito, wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. Learn to do well. Seek judgment. Relieve the oppressed. Judge the fatherless. Plead for the widow. Verse 18, come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they are be red like crimson, they shall be as wool. If you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord hath spoken it. Amen? Tinawag na tayo ng Panginoon eh. Nandito na tayo. Nakilala na natin, narinig na natin ang kanyang boses. Aalis pa ba tayo? Aalis pa ba tayo sa mga gawa na malinis? Dudumihan pa ba natin ang ibinigay sa atin ng Panginoon na dalisay na puso? Babalik pa ba tayo sa dati nating gawin? Ipapront ba natin ang sarili natin o ang Panginoong Isus? Wala yata. Wala yata akong kausap. Wala yata. Amen? Amen. Ipapront natin ang sarili natin? Ang Panginoong Isus. Amen? Ipapront natin ang Panginoong Isus. Bilang Kristiyano, hindi tayo eh. Hindi, si Kuya. Okay yan. Hindi eh. Si Kuya, Kristiyano yan. Lingkod yan ng Panginoon. Bakit? Nakikita nila yung kalalahatian ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Si Kuya, ang talino ng Kuya, ang daming alam na verses. Ang daming alam na pag-aaral. Si Kuya, ang naprant. Si Kuya, ginagamit ng Panginoon niya. Ang kalalahatian ng Panginoon ay nakikita sa Kanya. Di ba mas maganda sa pandinig yun, ang Panginoon? Paano po nangyayari yung pag tayo nagbabahagi, ang Panginoon ang nakikita or ang self natin? May isang word po, may isang salita po na mag-differentiate sa dalawang yun. Kung ikaw ay nagbabahagi, ikaw ang nakikita o ang Panginoon. Sa pamagitan ng humbleness. Magitan ng pagpapasakop, submission. Na kung ikaw ay nagbabahagi ng may kababaang loob, ang nakikita ay ang kalulatian ng Panginoon. Ngunit kung ikaw ay nagbabahagi, lalo na kung ikaw na. Hindi na ang Panginoong Isus ang nalahati sa iyong buhay. Ngunit katulad ng sa atin, sapagkat ipinagkaloob ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu, hindi lang sa iyo, kundi sa atin. Amen? Tayo ay nagbabahagi ng may kababaang loob. Ina-address natin ang Panginoon. Kung wala ang Panginoon, hindi ko kaya to. Kasi wala tayong alam eh. Kung hindi ipinagkaloob ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu, mauunawaan pa natin ang kanyang salita. Hindi, di ba? So, ibig sabihin, wala tayo kung tayo ay hindi pinagkalooban ng Panginoon. Apart from me, you can do nothing, sabi ng Panginoon. Ngunit sinabi niya, kanyang pangako sa Philippians 4:13, we can do all things through Christ who strengthens us. Amen? So, yung gawang kamay na yun, sinabi ng Panginoon, kung sino yung may mga malinis na kamay at sino yung may mga dalisay na puso, sila, balikan natin text ko yan, basahin natin, uutay-utay natin, nanamnamin natin ang kanyang sinabi. Sa Tagalog po, para mas malinaw. Sinabi niya dito, sinong aahon sa bundok ng Panginoon? At sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siya'y may malinis na mga kamay at may dalisay na puso na hindi nagmataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan. Siya'y tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Amen? I-appreciate natin kung sino yung may mga malinis na kamay na gumagawa sa Panginoon at dalisay na puso na naglilingkod sa Panginoon ay sila
ang makatatanggap ng putong ng buhay na walang hanggan. Amen? Winawarningan tayo ng Panginoon na hindi lang basta tayo dumadalo, hindi lang basta tayo gumagawa. Ang tanong, ginagawa pa natin to para sa ikalululahati ng Panginoon. 1 Corinthians 10:31. Whether you eat or drink, maluluwalhati ba natin ng Panginoon? Sa lahat ng ating ginagawa. Pa-flash na lang, kuya, para mas malinaw. 1 Corinthians 10:31. Tayo man ay umiinom o kumakain, gawin natin to sa ikaluluhati ng Panginoon. Amen? Kung sa bawat paggawa ng ating kamay, isipin natin para sa ikaluluhati ng Panginoon. At kapag yun ang nabigkas natin at nanggaling sa ating puso, ibig sabihin, dalisay ang ating puso. Sapagkat ang Panginoon ang inuuna natin. Amen? Hindi natin ginagawa yon, gagawin ko to kasi Kristiyano ako. Makikita nila, kapag ako gumawa ng ganito, hindi ako Kristiyano. Hindi. Gagawin ko to para sa ikaluluhati ng Panginoon. Amen? Yung puso nating dalisay na naglilingkod sa Panginoon, yung puso nating buong buo na para sa iyo to, Lord. Nais kong maglingkod sa iyo, nais kong makaambag ng paglilingkod para mangyari ang nais mo. Dapat kung dinidesire natin yon sa harapan o sinasabi natin yon sa harapan ng ating mga kapatid, dapat kahit saan tayo mapunta, sinong kaharap natin, saang sitwasyon tayo, yun pa rin. Yun ang nais ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, dalisay. Anong dalisay? Pure. Kagaya ng gold. Purong-purong gold, kahit saan mo dalhin yan, kahit saan mo ilagay, gold pa rin yun. Hindi yun mababago, gold pa rin. Idaan mo sa apoy na mahina, idaan mo sa apoy na malakas, gold pa rin yun, hindi nababago. Yun ang nais ng Panginoon. Kung ano yung tinanggap nating pagpapala, kung ano yung tinanggap nating kabutihan sa Panginoon, ilalabas natin. Hindi tayo namimili ng lugar, anong sitwasyon, o kung sino yung kaharap natin. Amen? Sapagkat ang gold ba, itinago ng matagal. Paglabas, nickel na ba yun? Or brass na? Or silver na? Gold pa rin yun eh. Kaya kung anong tinanggap natin sa Panginoon, kung tayo pinatawad na niya, naniniwala tayo na binago niya tayo. Tayo pinagkaluban niya ng buhay na walang hanggan. Tayo ay binago na. Siya na ang nananahan sa atin. Sabi nga ni Paul, I have crucified. Kasama ko si Jesus na na-crucified. At siya na ngayon ang nabubuhay sa akin. So, kapag tinayuan natin yon, ibig sabihin, ang Panginoon ba gumawa ni kailanman ng mga gawang madudumi? Ibig sabihin, gumawa siya ng kamunduhan? Hindi, di ba? So, ang kamay niya ay nanatiling malinis. Kailan ba nag-isip ang Panginoon ng masama sa kanyang kapwa? Hindi, di ba? Kung sabi ni Paul, na-crucified ako, namatay akong kasama ni Jesus Christ. At siya na ang nabubuhay sa aking puso, sa aking buhay. As a Christian, as a born-again Christian, ganoon din tayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, si Jesu Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Amen? So yun, tinanggap natin yung malinis na kamay ng Panginoong Hesus na pinagkaloob niya sa atin. Yung dalisay na puso na pinagkaloob niya sa atin. Ang tanong, ito ba ay namumunga? Ito ba ay nagagampanan natin? Ito ba, kung ano yung natanggap natin, ay ganun pa rin ba? O nag-i-increase pa? Or kung ano yung natanggap natin, dahil sa lumilipas ang panahon, nagdi-decrease, bumababa. Ang Panginoon po ay merong natawag na pamantayan. Ang pamantayan ng Panginoon, parehas yan, mula noon hanggang ngayon. Hebrews 13:8, Jesus the same yesterday, today, and tomorrow. Amen? So, hindi yung ibig sabihin na modern Christian na ngayon. Wala na tayo sa makaluma. Ibig sabihin, pwede na. Yung mga mababaw lang, ay pwede nang gawin. Amen? Kaya nga, may nabasa akong vlog, sabi, maraming nag-aaway-aaway na Christian. Nagpapataasan ng kaalaman sa Bible verses. Sabi, may isang pinagtatalunan.
ang Kristiyano ba ay pwedeng magpatato. Ang dami kong nabasa. Pero mayroon isang verse ang nanaig. Ang dami nagbabatuhan, mga Kristiyano yun. Nagsasabihan na wala kang alam, ganito, ganyan. Mga Kristiyano. Tapos sa bandang huli, mayroong namagitan. Sabi niya. Ang dami sa Leviticus, ang dami nilang ang daming verses na binato nila na nagpapalinaw, wala daw problema ang pagkakaroon ng tattoo. Kahit Kristiyano ka na, wala daw problema na kahit may tattoo ka, hindi naman yung tinitignan ng Panginoon, yung puso. Marami din nagsasabi na iba, sinabi niya sa Leviticus na bawal yung tattoo. Bawal yung maglagay ng mga graven image sa iyong katawan kapag templo to ng Panginoon. Amen? Sabi naman ng iba, kung yung pagkakaroon ng tattoo, sinabi ng Panginoon na bawal, hindi siya nalulugod. So, ibig sabihin, yan ay kasama sa kautusan. Sabi ng iba, kung susundin mo yan, yung hindi ka magkakaroon ng tattoo, dapat masunod mo rin yung huwag kang kakain ng dugo. Napakarami nilang sinasabi. So, ibig sabihin, kung susundin mo yan, hindi ka pwede magkaroon ng tattoo, sundin mo rin yung iba, sapagkat yun ang sinabi ng Panginoon sa kautusan. Sabi ng iba naman, kaya nga, sa ginagawa mo bang yan, naligtas tayo dahil sa grace ng Panginoon. Hindi sa ating mga gawa. Pastor na po yun, pastor yung nabasa ko. May nakalagay, pastor. Sila na po nag-aaway. Mga sa ibang lugar po yun, mga western po. Nag-aaway na sila, mga pastor, sabi. Kung naligtas tayo dahil sa grace ng Panginoon. Amen? Hindi sa sarili nating gawa. So, naligtas ako, hindi dahil sa may tattoo ako, pero ligtas pa rin ako. Kaya ikaw, hindi ka maliligtas ng dahil hindi ka nagpatato sa grace ng Panginoon. Ang dami na nag-aaway, kampi-kampihan na. Tapos meron isang namagitan. Napakaganda ng verse. Known po sa ating lahat yun. Sabi niya, 1 Corinthians 10:31 nga po. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Amen? Napakaganda po. Nung siya yung nag-message doon, lahat tahimik. Napakatagal. Tinignan ko po, binalikan ko yung vlog na yon after 1 day pa, bago. Ewan ko kung nag-ipon sila ng mga Bible verses ulit na ibabato. Tama nga naman, sinabi niya, sa pagkakaroon mo ba ng tattoo, ikaw ay tinanggap ng Panginoon kahit may tattoo ka na. Kumbaga, nadungisan ka. Nadungisan ang iyong gawa. Nadungisan yung templo ng Panginoon, which is ang ating katawan. Tinanggap ka ng Panginoon. Minahal ka ng Panginoon. Ngayon, Kristiyano ka na. Ang tanong, kapag ikaw pa ba ay nagpatato ulit, maluluwalhati mo ang Panginoon? Yan ang tanong. I-relate natin yan sa pag-aaral natin. Kung tayo ay gumawa na ng mga bagay-bagay na labag sa kalooban ng Panginoon, kung tayo ay nagnasa, nag-isip, nagtanim sa ating puso ng mga bagay-bagay na ayaw ng Panginoon, ngayong niligtas na tayo, pinagkalooban ng bagong buhay, that we are now born again Christian, babalik pa ba tayo? Tayo pa ba ay gagawa ng mga gawang marurumi? Gawang marurumi, it pertains gawang makamundo. Kung tayo ay nagtanim sa puso natin ng galit sa kapwa natin, nagtanim sa puso natin ng nais nating makilala, naglilingkod tayo sapagkat nais nating makilala tayo ng Panginoon, ng mga tao, babalik pa ba tayo doon? Kasi naglilingkod na tayo ngayon para sa glory of God. Amen? Tayo ngayon ay kumikilos na ng naayon sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Tayo ngayon ay kumikilos na hindi talino ng ating katawan, ng ating sarili, ang ginagamit natin. Kundi tayo ay kumikilos na dahil sa banal na Espiritu ng Panginoon. Amen, na pinagkaloob sa atin. Tayo ay kumikilos na, tayo ay namumuhay na. We live by faith, not by sight. Ang tunay na Kristiyano, ang tunay na born-again Christian, kahit wala ng pag-asa sa paningin ng mga tao, may pag-asa yan. The things that impossible with man are possible with God. Amen? Kaya nga sa Diyos Kung ganun yung faith natin, kung ganun yung nasa puso natin, kung ganun tayo kumikilos ng may
pagpapakumbaba, pagpapasakop, submission. Glory to God. Kagaya ng sabi ng Panginoon sa Psalms 24, verse 5. Kuya. Sabi niya, siya ay tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katuwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Amen? Binababalan tayo ng Panginoon. Sinabi ni Jacob sa Genesis chapter 35, verse 2. Ihiwalay natin ang ating mga sarili sa dating mga gawa. Alisin natin ang mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, dito sabi niya, Then Jacob said unto his household, unto all that were with him, Put away the strange gods that are among you, and be clean and change your garments. Amen? Ano po yung tinutukoy niya doon na strange gods? Ito po yung mga strongholds natin. Ito po yung mas inuuna natin kaysa sa Panginoon. Ito yung ating ginagawa na mas nakalalamang na kaysa sa Panginoon. Ito yung ating iniisip na mas iniisip na natin kaysa sa Panginoon. Strange gods po yun. Ninanakaw niya yung attention natin sa Panginoon. Yun po yung sinasabing strange God. Sabi niya dito, be clean and change your garments. Garments yung kasuotan. Garments, it pertains sa ating pagkatao. Amen? Sabi niya, change your garments. Change your lifestyle. Kaya ang ganda nga ng vision natin. Make a change. Make a difference. Amen? Nais ng Panginoon na tayo maiba. Tayo ay magbago na sapagkat tayo ngayon ay anak na ng Diyos. Amen? Niniwala po ba tayo doon? Amen. Glory to God. Kung tayo mga anak na ng Diyos, mamuhay tayo ng gaya ng Diyos. Kaya nga sabi sa makamundo, like Father, like Son. Amen? Ngunit ang Father natin ay hindi na dito sa mundo. Kung hindi ang Father natin ay sa langit. Kung sino siya, mamuhay tayo ng katulad niya. Pwede po ba yun? Amen. Pwede. Bakit? Pinagkulob niya sa atin ang banal niyang Espiritu. Kung yun lamang ang papakilusin natin sa ating buhay, mamumuhay tayo ng gaya ng pamumuhay niya dito sa lupa. Amen? Kaya nga sabi, Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. Yung nandito pa lang sa lupa, nangyayari na. Yung kaluhatian na. Nandito pa lang sa lupa, nararanasan na natin yung buhay sa langit. Yun ang pagka-design ng Panginoon sa atin. Amen? Bilang anak niya. Because we created, ginawa tayo ng Panginoon, we made like a likeness of God. Amen? Ginawa tayo ng Panginoon ng kawangis niya. Kawangis, ibig sabihin, hindi yung muka, kasi magkakaiba yung muka natin eh. Ngunit, yung pagkatao. Yung kung paano siya namuhay. Amen? Kaya nga kawangis eh. Kawangis ng pag-uugali. Kawangis ng mga gawa. Ginawa tayo ng Panginoon. Yun, design niya sa atin. At doon ngayon, lalabas kung tayo ay tunay na anak ng Diyos. Gagawa tayo ng ayon sa wangis niya. Sabihin, ayon sa kanyang gawa. Amen? Hiniwala ko. We believe, we decree and declare. Anak tayo ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Sa ganung paraan, panatilihin natin ang ating kamay ay malinis sa gawa na makamundo at ang ating puso ay dalisay. Amen? Pinabalaan tayo ng Panginoon sa mensahe niya ay hindi puro panghihimas. Kailangan yugyugin tayo ng Panginoon para tayo magising sa ating ginagawa. Amen? Sabi sa kanyang salita, James chapter 4, verse 8. Draw near to God. Ito, sabi niya, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Amen? Magagawa ba natin ang mga bagay na yun kapag tayo ay malayo sa Panginoon? Hindi, di ba? Sabi nga niya, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Kaya, sabi dito, draw nigh to God. Lumapit tayo sa Kanya, magpakumbaba, magpasakop. At pakalinisin ang ating mga kamay. Pakalinisin ang ating mga kamay in the sense of pakalinisin natin ang ating mga gawa. Amen? Na yung mga gawa lamang na nararapat
ay naayon sa kanyang ikaluluwalhati. Amen? Na bawat gawa natin ay maluluwalhati natin siya. Isipin natin, inaantok pa ako. Absent na lang kaya ako. Sa ginawa pa natin yun, maluluwalhati ba natin ng Panginoon? Okay lang na, sinabi niya, antok ako eh. Absent kaya ako, pero ikaw, kumikilos ka, naliligo na, nagbibigis na. Absent ako, mamaya, sumakay na ng service, pasok na. Naluluwalhati ng Panginoon. Kahit yung katawan natin ay pinipigilan tayo, ngunit nang ipabaw ang Espiritu ng Panginoon. Sapagkat inuna natin yung bagay na makakapagluwalhati sa Kanya. Amen? Kagaya nun, pagod ako eh. Inaantok, okay lang siguro, pumikit ako, nandito naman ako sa likod. Hindi naman ako nakikita. Naluluwalhati ba natin ang Panginoon? Hindi, di ba? Lahat ng ating gagawin ay para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. The spirit is ready, but the body is weak. Tama na siguro, the spirit is willing. Kasi ang katawan natin mahina. The joy of the Lord is our strength. Di ba? Naniwala tayo doon? Papalakasin tayo ng Panginoon. Amen? Spirit is willing, but the body is weak. Tuldukan natin yun. Spirit is willing. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Kahit babagsak na, hindi. Kaya ko to. Pinapalakas ako ng Panginoon. Sa ginagawa kong to, naluluwalhati ako ng Panginoon kaya lumalakas ako. Panghawakan natin yung kanyang salita. Huwag tayong mag-rely sa kung ano nararamdaman natin. Huwag tayong mag-rely kung ano nakikita natin. Kung ano yung beyond that na nagagawa ng Panginoon sa buhay natin. Yun ang tignan natin. Amen? Inaantok na tayo pero sige, kaya pa. Ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan lamang sa presensya ng Diyos. Amen? Nararanasan ba natin ang kanyang presensya? Hindi siya magkukulang sa kalakas sa pinagkakalob niya sa atin. Amen? Sabi ng Panginoon, nais niya na lumapit tayo sa Panginoon. Nais niya na tayo ay magkaroon ng malinis na kamay at dalisay na puso. Bakit nais ng Panginoon? Back to the text, kuya. Bakit sinasabi ito ng Panginoon sa atin? Sapagkat nagbigay na siya ng hint. Sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Sino yung mga yon? Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso na hindi nagmataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa sa may kabulaanan. Siya'y tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Amen? Handa na ba tayong gumawa para sa ikaluluwalhati ng Panginoon? Handa na ba tayong ibahagi kung ano yung tinanggap natin na kadalisayan ng puso na galing sa Panginoon? Amen. Handa na ba tayong patayin ang ating sarili sa paglilingkod? Amen. Narinig tayo ng Diyos. Patayin in the sense, so hindi tayo ang makikita. Hindi tayo makapran, kundi ang Panginoon. Amen? Handa na tayo? Pagpapalain tayo ng Panginoon. Pinangako ng Panginoon. At siya'y tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. So mga kapatid, kita-kita tayo sa finals. Amen? Saan yung final destination natin? Sa langit. So ilan lang yung sa langit? Amen. So lahat tayo. Kaya nga sabi, kita-kita tayo sa finals. Ibig sabihin, lahat tayo. Amen? So saan yung finals? Saan? Glory to God. Sa Kanya lamang po ang papuri. Praise the Lord. Sige po. Palapakan natin muli siyang Lord. Buhay ni Kuya Rex. Who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in His holy place? Who? Sino? Sino ang maliligtas? Sabi ng Lord. Sino ang maliligtas? Amen. Yung maliligtas, sabi ng Lord, tayo yon. Ito yung kondisyon ng Lord. Mayroon tayong malinis na kamay at dalisay na puso. Malinis na kamay externally, yung mga ginagawa natin o gawiin natin, mga kapatid, ay kaaya-aya sa Lord.
Sige po, paglakbay natin ang ating mga kaisipan. Ano po yung mga ginagawa natin? Kaaya-aya ba, kalugod-lugod ba sa Diyos yung mga ginagawa natin? At mayroong dalisay na puso, pure heart, internally. External and internal. Both, mga kapatid, sinisiyasat ng Lord yan sa buhay natin. Yung po yung maliligtas, sabi ng Lord. Amen? Alam natin, mga kapatid, sabi ng Ephesians 2 verses 8 and 9, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen? Hindi sa magandang gawa. Amen? Hindi sa magandang gawa dahil ito'y pagyayabag natin kung gano'n. Yung tinutukoy dito, mga kapatid, kung sino yung maliligtas dahil tayo, mga kapatid, ay ligtas na, ngunit makikita ng Lord kung mayroong confirmation yung kaligtasan mo. Amen? Sabi nga ng Lord doon sa Philippians 2:12, mga kapatid, work out your own salvation. Pagkatapos mong tumanggap ng kaligtasan mula sa Lord, ikaw naman yung magsagawa. Amen? Makita naman sa iyo yung bunga ng iyong kaligtasan. Amen? Ang bunga na yan, mga kapatid, ito po yung external kamay. Amen? Malinis na kamay, malinis na gawa. Amen? External. And dalisay na puso internally. Amen? Internal. Amen? Ito po yung ugali, ito po yung attitude, mga kapatid. Amen? Ito yung bunga ng banal na Espiritu sa buhay natin. Yan ba ay nagmamanifest sa buhay natin? Doon po tayo isi-check ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Doon mapapatunayan kung talagang ikaw ay ligtas. Kung ikaw ay karapat-dapat na dalhin ni Lord sa langit. Amen? Mga kapatid, ito po'y pinapatungkulan niya sa mga nabubuhay pa. Sino po yung nabubuhay pa? Amen. Glory to God. Tayong lahat na nabubuhay pa, mga kapatid, in-address niya sa buhay natin ito. Na tayo ay gumawa ng maganda externally, mga kapatid, ayon sa Kanya. At ano po yung nilalaman ng puso natin internally, mga kapatid, chinecheck ng Lord yan. Amen? Sapagkat alam ng Panginoon, mga kapatid, mayroon pong, sinabi niya kanina, sa Matthew 23, na mayroong magkukunwari at walang may ililigtas doon, mga kapatid. Wala pong papasa kay Lord. Alam ng Lord po yung magkukunwari. Amen? Sabi ng Lord sa Matthew 15 verse 8, ito yung sinasabi nila, amen? Kagandahan loob para sa Panginoon, pero ang puso nila ay napakalayo sa Lord. Amen? Alam ng Lord yun, mga kapatid. These people draws nigh unto me with their mouth and honors me with their lips, but their heart is far from me. Alam ng Lord yan, mga kapatid. Amen? Di ba maraming tao, mga kapatid, pakunwari na sila ay mabuting tao. Di ba? Maririnig natin yung mga secular group dyan sa labas. Ano ang vision nyo? Ano ang patutunguhan ng ginagawa ninyo? Malimit nila sabihin sa atin, nagkakawang gawa kami, tumutulong kami sa mga OFW. Ang gandang tignan. Ano po? Ang gandang tignan. Ang tanong, yung sarili nga nila, hindi kayang tulungan eh. Yung tao pa, ibang tao pa. Diba? Salungat na kaagad. Diba? Salungat na kaagad. Doon na kaagad makikita kung tunay talaga yung vision nila na mula sa Diyos. Amen? Gawa-gawa lang ng tao, mga kapatid. Sabi ng Acts 5:39, mga kapatid, mawawala yan, hindi lalago yan. Amen? Pero pag galing sa Lord, mga kapatid, magpapatuloy yan, lalago yan. Amen? So ito yung buhay natin, mga kapatid. Kung sinasabi mong ikaw ay nag-declare ng kaligtasan sa buhay mo, ligtas ka, then mapapakita ng buhay mo, magkakaroon ng manifestation ng buhay mo, externally at saka internally. Amen? Kaya nga, uncheck ng Lord sa buhay natin, kung hindi natin makita ang puso niya, malalaman naman natin externally. Amen? Magmamanifest yan sa labas. Sabi ng Matthew 12 verse 34, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen? Kaya kausapin mo nang kausapin yung tao na yan na nagsasabing mabuti siya, yung magaganda yung ginawa niya. Kausapin mo nang kausapin hanggang siya po ay magsalita na magsalita. Malalaman mo kung talagang siya ay totoong gumagawa noon. Amen? Machichik mo ang kanyang puso. Nasubukan niyo na yan, mga kapatid? Amen?
Nagsasabi siya na marami siyang ganito ginagawa niya, nagkakawang-gawa siya, kung maraming good works. Amen? Pero kausapin mo ang kausapin yan. Hanggang magsalita na magsalita. Mamaya yan, marami ng pau na lalabas. Amen? Pag marami ng pau na lalabas, mga kapatid, hindi po siya nagsasabi ng totoo. Amen? Yung mga ginawa niya, ay ginawa niya pang sarili lang. Amen? Pagpapakitang tao lang ang ginawa niya. Amen? So, anayos ang Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin, ito po. Yung malinis na kamay, yung external natin, ano ba yung mga external, mga kapatid? Yung mga panlabas na ginagawa natin, i-check po natin yon. Amen? And then, internally, yung sa heart natin, mga kapatid, ano ba yung naisip mo? Ano ba yung damdamin mo sa isang tao na ito? Amen? Mga kapatid, sa isip pa lamang, nagkakasala na tayo kung nag-iisip tayo ng masama sa ating kapwa. O marahil na iinggit tayo sa Kanya. Amen? Ito po yung babala ng Panginoon. Amen? Gusto ko pong basahin yung kanina na nagpalitan kami ni Pastor Tom ng mga verses. Sa Proverbs 6 po, 16 to 19, itagalog po natin. Isang batayan ng Lord to sa buhay natin kung ikaw ay talagang ligtas. Amen? Sino po yung mga ligtas? Sino po yung iaakit ng Lord sa langit? Amen? Ito po, may 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam mga kapatid sa Kanya. Kasuklam-suklam ito mga kapatid. Amen? Mga palalong mata. Saan nakatingin ang ating mga mata? Ano ang tinitignan ng ating mga mata? Inside the church o and outside the church, nasaan yung ating mga mata? Amen? Check natin yon. Sinungaling na dila. Sinungaling na dila. Hindi nagsasabi ng totoo. Hypocrite. Mabulaklak na magsalita, pero kasinungalingan, mga kapatid, peke. Amen? Amen? At mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Anong ibig sabihin nun? Mapimalom, nagbububo? Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, ay bloody siyang tao. Yung wild siya, kung tawagin. Ano po? Wild po siya. Puso na kumakatsa. Kumakatsa ng mga masamang akala. Amen? So, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Yun yung mga kapatid, mabilis pa sa alaw na, alas 2, alas 3, alas 4, mga kapatid, gumagawa ng masama. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan at ang nag-aasig ng pagtatalo sa gitna ng mga magkakapatid. Amen? Tayo ba'y magkakapatid sa Panginoon? Wala pong nagsisiraan. Sabihin mo sa katabi mo, tapikin mo yung katabi mo. Magkapatid tayo. Amen? Sabihin mo pa sa katabi mo, walang spy. Amen? Sabihin mo pa, maganda ka, sabihin mo pa sa kanya, magkaisa tayo. Mga kapatid, kasuklam-suklam, sabi ng Lord, yung nag-aasik ng pagtatalo sa gitna ng mga kapatid. Amen? Anong ibig sabihin nito? Amen? Yung nag-i-ignite. Amen? Alam mo, Kuya Edgar, sabi ni Kuya Jaime, mas gwapo pa siya kaysa iyo. Yan. Amen? Or ano pa mga kapatid, nagpapabricate siya ng kwento. Amen? Laban doon sa isa at kinakampihan niya yung isa kunwari para siya po ay bida. Amen? Parang siya po yung pumapagina. Siya po yung naangat. Ang galing naman ni kapatid na ganito. Mabuti. Both parties, inaangat yung pumapagina. Pero siya po yung nag-iignite ng pag-aaway ng dalawa. Amen?
Ang tawag doon mga kapatid, politician. Amen? Dirty politics kung tawagin. Ano mo, mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, wala ng dirty politics. Amen? Praise the Lord. Glory to God. Amen? Basahin din natin yung Colossians 3, 8 to 10. Amen? Sige po, basahin po natin. Para ma-check po natin kung saan po yung mga nais ng Lord na mawala sa buhay natin. Amen? Colossians 3 verses 8 to 10, ang sabi ng Lord doon, sa Tagalog uli, datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Yan, layuan. Get away from all of this, sabi ng Lord. Galit. Ano ba yung galit? Anger. Amen? Kapuutan. Hatred. Amen? O, mayroon pang kinikimkim. Sino po yung nagkikimkim pa, mga kapatid? Sabi ng Lord, get away from all of this, sabi ng Lord. Amen? Tanggalin na natin ito sa buhay natin. Mga kapatid, ito po yung internal ito. Amen? Ito ay napapatungkol sa ating puso, yung tinutukoy ng Lord na dalisay na puso. Ito yung mga internal, mga kapatid, nanggagaling sa loob. Amen? Yung nanggagaling sa loob, lumalabas yan. Amen? Nagkakaroon ng action. Ito po yung dalisay na kamay or malinis na kamay na external, gawa natin. Amen? Action. Amen? Kung ano yung nandoon sa puso mo, mga kapatid, yung din po yung kinikilos ng kamay mo. Kaya na-check mo kung ano yung puso niya. Amen? At, of course, marami pong huwad na tao magpapakita ng magaganda panlabas, pero sa loob, hindi. Amen? Parang yung bahay, mga kapatid, ang linis-linis sa labas. Ang linis. Pagpasok mo, ang gulo-gulo pala. Ano po? Parang yung tao din na, wow, talagang nakapamada pa. Lahat, malinis lahat. Amen? Pero pag nagsalita na, panay Paul na, bagsak, ano po? Na-disappoint ka tuloy sa kanya. Ano po? Ganun po mga kapatid. Ang dating niya, nakakurbata, naka-Amerikana, para bang senador ang dating. Parang congressman, parang attorney. Amen? Ang dating. Pero nung nagsalita na, panay Paul na. Kagaya na doon sa embassy, ano ba yung kinasal na kapatid doon? Nandun ako. Respectable po yung nag-conduct. Nung nagsalita na, ayaw mo nang pakinggan yung sinasabi niya. Panay Paul. Amen? Ganon din tayo mga kapatid, bilang Kristiyano, mga kapatid. Kung ano yung nasa loob, yun din po yung lalabas. Kaya i-check po natin yun mga kapatid. Amen? So, paghihinala, pati paghihinala mga kapatid. Amen? Panunungayaw. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng ito ay kasalanan yan. Kaya nga, pinapatanggal ng Lord sa buhay natin yan. Amen? Mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, wala na yan. Yeah, praise the Lord. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yan. Paano ba yan? Nagbubulaan? Ha? Basketball kayo? Hindi. Amen? Nagbubulaan. Walang kabuluhan. Or, nagbibilog ng ulo. Amen? Nagbubula. Bulatero. Bulatero ba yun? Bulero. Bulatero. Praise the Lord. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati na ang kanyang mga gawa. At kayo ay nangagbihis na ng bagong pagkatao. Bago na ba tayo mga kapatid? Amen? Sapagkat tayo ay nasa Panginoon na. Amen? Yung mga nabanggit niya mga kapatid, ito yung mga luma natin buhay. Amen? Aminin man natin o hindi mga kapatid, salamat sa Diyos. Amen? Habang binabasa natin yung mga kapatid, I believe, kung hindi man lahat, marami sa atin, salamat sa Diyos. Amen? Salamat sa Diyos dahil napagtagumpayan na natin sa biyaya ng Panginoon. Amen? Huwag na natin balikan yung luma na yon. Amen? Luma nga eh. Bulok na yon. Wala na. Mangangamoy na yon mga kapatid.
Ayaw na natin yung balikan. At kayo magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. Amen? Kaya mga kapatid, makikita nyo, we are the reflection of our Lord Jesus Christ. Amen? Tayo po yung image ng Lord. Amen? So kung image tayo ng Lord, mga kapatid, na banggit ni Kuya Rex kanina, ano yung tattoo mo? Ano yung mahabang buhok? Ano yung hikaw? Amen? Ano yung punk-punk na yan? Di ba? Di ba? One time, that was year 2013, nung nagbakasyon ako, chinik ko po yung dinadalo ng anak ko, si Ate Bea. Dati, dumadalo siya sa isang church doon. Sabi niya sa amin, Papa, hindi ko po nakikita yung kagayan sa atin. So, parang sabi niya sa akin, hindi ako nabibless, anak, huwag kang magsalita ng ganyan, sabi ko. Bagamat, hindi mo mahanap yung ganyan na kagaya ng church natin dito, huwag mong sabihin yung hindi ka nabibless. Mayroong ituturo si Lord sa buhay natin. Marahil ay magkaiba lang ng gifts, sabi kong gano'n. But anyway, kung naghahanap ka ng gano'n, anak, umikot ka dyan sa Baguio, sabi ko. Maghanap ka. And then, meron siya napuntahan doon. Ito po yung church ni Pacquiao, si Brother Pacquiao. Brother Pacquiao. Ano po? At sabi niya, sige, at sa bakasyon ko, bibisitahin ko. Pagbisita ko doon, wow. Yung mga leaders, nakahikaw, nakato, nakalong hair. Well, mga kapatid, kung dati yun na buhay natin, bago tayo naging Kristiyano. Ngayong Kristiyano na tayo, binago na nga tayo, sabi nga doon, nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. Larawan tayo ng lumalang. Amen? Reflection tayo or image tayo ng Lord. Amen? We are the excellence of the Lord. Nakikita niyo mga kapatid, excellence tayo ng Lord. Amen? Tayo po yung nagdadala ng Kanyang pangalan. Tayo po yung bumabandila, mga kapatid. Kaya napag-aralan na tayo ng Friday, mga kapatid, sabi ng 2 Corinthians chapter 3, verse 3, tayo po ay epistle of Christ. Amen? Sulat ng Lord. Pag tayo po ay kumilos, nagsalita, gumalaw, tumakbo, ano man ang gawin natin, mga kapatid, nababasa ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen? Nakikita si Lord sa buhay natin. Sa palagay mo kaya, kung dati kang ganoon, ngayon na Kristiyano ka na, binago ka na ng Panginoon, may kaligtasan ka na, ang bunga ng kaligtasan, mga kapatid, mayroong malinis na kamay. Externally, yung mga gawa mo, yung mga action mo, mga kapatid, binago na ng Panginoon. Or on the process, mga kapatid. Amen? Alam po natin, mga kapatid, may mga weakness pa tayo. Ngunit, nagpapabago tayo sa Panginoon. Hindi tayo nanatili doon, ay, ganito lang ako. Hindi, mga kapatid. Yung ating pagkakristyano, pausubong tayo, mga kapatid. Ascending po. Kasi bakit ascending? Sabi ng Lord doon, who will ascend? Amen? Sino yung aakyat? Nakasama ng Lord. Amen? Sa langit. Kaya nga ascending, pati yung natin, mga kapatid, yung progress natin, yung development natin bilang Kristiyano, ascending din. Amen? Hindi pa baba, hindi pa lala. Amen? Sabi mo sa katabi mo, walang palalang Kristiyano. Amen? Pausbong, mga kapatid, nagbuboom yung kanyang buhay. Amen? So, yun po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Ngayon, na Kristiyano ka na, kaya pag mayroon tayong makikita ang mga long hair, di ba? Mas gwapo ka, kapatid. Pag napagupit ka kay, sino yung nagugupit? Kay GR. Di ba? O, ganon, di ba? Ayan, nung ginupitan siya, di ba? Di ba? Kuya? Praise the Lord, di ba? Naalala ko si Kuya, di ba? Kuya Nelson. Di ba? Tingnan niyo si Kuya Nelson, lumabas ang kanyang pagkagwapo. Di ba? Sino yung dating long hair dito, nagpagupit? Nakita yung, parang mong tinatakpan yung pagkagwapo mo, di ba? Ang ganda-ganda ng pagkakagawa ng Lord sa mukha natin. Tinatakpan natin sa mamagitan ng mahabang buhok. Amen? Babae lang yung mahabang buhok. Amen? Praise the Lord. Amen? So, mga ganung bagay, mga kapatid. At, paano yung tattoo ngayon? Ano na yon? May mga tattoo kasing permanente.
Huwag mo nang dadagdagan yun, mga kapatid. Amen? At huwag mo nang ipagmalaki na may tattoo ka. Amen? Ikahiya mo. Amen? Ikahiya mo pa, mga kapatid. Amen? Kasi yun yung dating at lumang buhay mo. Ngayon, binago ka ng Panginoon. Kaya hindi ka na naghuhubad ngayon na nakikita yung tattoo mo. Amen? Tinatakpan mo yan. Amen? Itinatago mo dahil nahihiya ka. Makita nila yung lumang buhay mo. Amen? Ito po yung tunay na Kristiyano. Externally, internally, mga kapatid, ay kaaya-aya sa Diyos. Amen? Sino nang handa doon? Amen? Alam po natin, mga kapatid, meron tayong mga weakness. Pero pagsikapan po natin, ibigay natin kay Lord. Amen? Dahil ito po yung nais ng Lord na makita sa buhay natin, pagkatapos niya tayong binagkaroon ng biyaya sa buhay natin, mga kapatid, titignan niya habang nabubuhay tayo, na tayo ay mabubuhay na may kabanalan. Kaya kabanalan niya, mga kapatid, dahil externally, internally, mga kapatid, kaya-aya kay Lord. Amen? Sige po. Sino pong handa na? Tayo po tumayong lahat, mga kapatid. Glory to God. Pwede tayong pumikit, mga kapatid. Pumikit po tayo. At i-focus natin ang ating sarili sa Lord. Sige po, mga kapatid, isipin niyo si Lord. Isipin niyo yung lumang buhay natin, mga kapatid. Yung pinag-uusapan natin na panlabas at panloob natin. Yung luma natin noon, mga kapatid. Yung panlabas natin. Yung external na buhay natin, mga kapatid. Yung mga ginagawa natin. Yung mga sinasalita natin. Yung mga bagay na ikinikilos natin, mga kapatid, nung araw. At yung anong ugali mayroon tayo. Anong pusong mayroon tayo noon, mga kapatid. Pwede niyong isipin at sa oras na ito, isipin mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon kung bakit narito ka. Kung bakit naghirap siya, nagbata siya, namatay siya sa krus para sa atin. Dahil doon sa ating mga karumihan, dahil doon sa ating mga kasalanan, dahil doon sa ating mga kamunduhan, na hindi ka aya-aya sa Panginoon. Yun ang pakay niya sa buhay natin. At ngayon na ikaw ay nagnanais na mabuhay pa ng mahaba, at habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, nais ang Panginoon yung external na ginagawa mo, yung internal na nasa iyo, ay kaaya-aya sa Panginoon. Dahil nabubuhay pa tayo, mga kapatid. At nais natin na humaba pa ang ating mga buhay upang mapaglingkuran pa natin ang Panginoon, magamit pa tayo sa napakaraming kaluluwang naliligaw. Lord, sa oras na ito, Panginoon, ipaisip mo sa amin, ipaalala mo sa amin, Panginoon, ng luma namin buhay. Na Lord, pasasalamatan ka namin sa oras na ito sapagkat, Lord, binago mo kami. Lord, dati, ang dami namin pao na pananalita. Marami kami mga green jokes. Nagsasalita kami below the belt. Yung mga mata namin, Panginoon, ay nakatitig at nagiging malaswang ang aming mga tingin. Ngunit, Lord, binago mo ang lahat ng ito. Kung mayroon pa, Lord, kung mayroon ka pang nakikita sa amin, Lord, idinidil namin sa oras na ito sa iyo, Panginoon. Nilalapit namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami kung paano mo kami tinulungan sa maraming bagay, Panginoon, na nakalaya sa buhay namin. Ngayon din, Panginoon, God, tutulungan mo kami. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon, sapagkat, Lord, sinabi mo, Panginoon, na kung mayroon kami malinis na kamay at mayroon kaming dalisay na puso, Lord, iaakyat mo kami sa langit, Panginoon. Matutupad, magaganap yung kaligtasang pinangako mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, sa oras na ito, lumalapit kami sa iyo, Panginoon, na may kababaan ng loob. Nagpapasakop kami, O God. Batid mo, Panginoon, ang aming mga kahinaan. Batid mo, Panginoon, yung mga mali namin ginagawa. Batid mo, Panginoon, yung mali namin damdamin, Panginoon, O God. Kung minsan nakakapag-isip kami ng masama, nakakasala kami, Panginoon. Naghihinala kami, Panginoon, ng
hindi maganda sa aming kapwa-tao, kahit sa aming mga kapatid, sa iyong pangalan, nagkakasala kami, Panginoon. Ngunit, Lord, sa oras na ito, tinuturuan mo kami na, Lord, kami ay manumbalik agad sa iyo, humingi ng tawad, Panginoon. Ayaw mo, O Diyos, na ang bawat isa sa amin, Panginoon God, ay hipuin mo sa gabing ito. At Lord, ang lahat, Panginoon, na hinihipo mo sa gabing ito, Panginoon, ay magtataas ng kamay sa iyo, Panginoon, bilang Lord, pagsamba namin, Panginoon, at dakila ka, Panginoon, totoo kang Diyos, buhay ka, Panginoon. Hindi ka nagkukulang sa amin. At Lord, ino-offer namin ang aming mga buhay sa iyo. For your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Come on, let's offer our life unto Everything Jesus. I do, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Siya nga po, Panginoon, sa oras na ito, lubos kaming nagpapasalamat, O God. Dahil totoo kang Diyos sa buhay namin. Buhay ka, alam mo yung nangyayari sa buhay namin. Wala kami maitatago sa iyo. Wala kami maikukuble. Lahat ay hayagan sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, inaalay namin ang aming mga buhay sa iyo. Saliksikin mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Ikaw lamang, Panginoon, ang may kaya magsaliksik sa amin. Ikaw lamang, Panginoon, ang may kaya magpatawad sa amin. Kaya Lord, sa oras na ito, humihingi kami ng tawad, Panginoon. Patawarin mo kami dahil mali yung mga ginagawa namin. Mali yung mga iniisip namin. Mali yung nararamdaman namin. Nagkakasala kami, Panginoon. Patawad, O God. Patawarin niyo po kami. Patuloy mo kami turuan, Panginoon. Patuloy mo kami, Lord God. Ipuin. I-convict, Panginoon. Kung kinakailangan, Panginoon, paluin mo kami, Panginoon. Dahil, Lord,
minsan matigas yung aming buhay, matigas ang aming puso. Paulit-ulit namin ginagawa, Panginoon, yung mga ayaw mo. Pero Lord, Ikaw ay Diyos na banal, Diyos na maunawain. Binibigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon, O God, na magbagong buhay. Lord, na namin pahabain pa, Panginoon, O God, ang pagpapasensya mo sa amin. Sapagkat, Lord, anytime, Panginoon, ay pwede kang dumating, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, kagaya ng pinangako mo sa amin, ay isasama mo kami, Panginoon, sa langit. Lord, ayaw mo, Panginoon, O God, na sa oras na ito, Panginoon, O God, we decree, O God, sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon, O God, ang Matthew 6 verse 10, na kung ano yung nandiyan sa langit, ay mangyayari sa lupa, Panginoon. Na mabuhay kami na may kabanalan, Panginoon. Mabuhay kami na may kabanalan, Panginoon. Kabanalan, Panginoon, yung nais mo, Panginoon, habang kami nabubuhay. Yung mga pangit namin ugali, Panginoon. Mga mali namin gawin, Panginoon, ugali, Lord, sinusuko namin sa iyo sa gabing ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na magbagong buhay. At makasunod sa iyo, Panginoon, na may kabanalan. Sapagkat, Lord, nais mo, Panginoon, na makita mo kami lumalakad sa kabanalan mo. Di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lord, nakamtan mo namin, Panginoon. Nakamtan ko, o aking Jesus. Salamat, Panginoon, sa pangako mo. Tinatanggap namin, Panginoon. Nakamtan namin, Panginoon, sa gabing ito, O God. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat sa banal, buhay, mahiwaga. Salita mo, O God. Mangyari po, O Diyos, sa buhay namin, O God, na naisasagawa namin, Panginoon, ang bawat salita mong naririnig po namin, O God. Lord, you have asked, O God, who will ascend into the hill of God. Those who have clean hands and a pure heart. Those who have clean hands and a pure heart. Those who have external good works and they have internally, O God, nakaya-aya sa iyo, Panginoon. Kaya mo, O Diyos, ang aming mga buhay, Panginoon, ay patuloy na makasunod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa gabing ito, Panginoon. Tinuruan mo kami para mabuhay na may kabanalan sapagkat, Lord, ito yung nais mo mangyari sa buhay namin habang kami nabubuhay, Panginoon, sa mundong ito. Upang, Lord, makita mo, Panginoon, na kami, O God, ay yung mga excellence, Lord. Bilang daluyan ng iyong masaganang pagpapala. Bilang instrumento mo, Panginoon. Bilang ambassador mo, Panginoon.
Salamat po Diyos sa bawat tumanggap ng pagpapala ng Panginoon, sa bawat naghain ng pagsisisi sa Panginoon. Naniniwala ako, ang Diyos ay laging tapat na nagpapatawad sa buhay natin. Siya ay naglilinis sa atin. Sabi ng Lord sa Isaiah 1:18, sabi ng Lord, hali kayo. Kayong lahat, hali kayo. Sabi ng Lord, magliwanagan tayo. Gaano mang karami ang iyong kasalanan, gaano mang karami ang iyong puso, gagawin kong pusilak sa kaputihan. Kaya Lord, salamat sa iyong pangako. Salamat sa iyong pangako, Panginoon. Lord, nilinis mo kami lahat sa aming mga karumihan. At Lord, ikaw ang aking magiging focus upang Lord makasunod kami at makapamuhay kami na may kabanalan. Sa iyo namin, Panginoon, maingat na binabalik ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, pagluwalhati, pasasalamat, at tanging sa iyo lamang ang pangalan mo, Panginoon, Panginoong Isus, at lahat na tumanggap na pangako ng Panginoon ay masasabi na, Amen. 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 Talaga pong napakabuti ng Diyos at taga ng kanyang pagpapala. Tayo po ngayon ay dadako sa welcoming